Ako si Daniza Lopez. Hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PCG ikinaalarma ang presensya ng monster ship ng China sa Zambales. Painted tumblers may potensyal na panganib sa kalusugan. Pagtatanggal kay VP Sara sa hanay ng NSC, inalmahan. Pagpapalipad ng drones, aircraft sa translasyon, ipinagbabawal. Pagpapatupad ng Philippine schools sa abroad, pinag-aaralan na. Kumakalat na bagong virus sa China, kinumpirmang fake news. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, bagamat walang agresibong aksyon ang namataang monster ship ng China sa Zambales, ay nakakabahala ito para sa mga mangingisda dahil maaaring magdala ito ng takot sa kanila. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Wala pa man isang linggo ang taong 2025, muling namataan na naman ang barko ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Hindi lamang ito basta barko dahil ito ay isang monster ship. Matapos na matanggap ang ulat ang presensya nito, agad na nag-deploy ng aircraft at barko ang Pilipinas para kumpirmahin ito. Sabado ng umaga nang kumpirmahin ito ng PCG kung saan natagpuan 54 nautical miles ang layo mula sa Capones Island sa Zambales. Agad naman itong ni-radio challenge ng Philippine Coast Guard. We are reminding you that you are within 72.6 nautical miles west by the south of Silangin, Zambales, inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Over. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang presensya ng CCG sa karagatan ng Pilipinas ay layong gawing lehitimo ang mga aktibidad nito sa Baho de Masinloc. Bagamat walang agresibong aksyon ang naturang barko ng China, kaakibat din umano nito ang pagkakaroon ng takot sa mga Pilipinong mangingisda. Samantala, nilinaw naman ng PCG na walang kaugnayan ang natagpuang submarine drone sa Masbate sa nasabing issue. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nakaamba naman ngayong linggo ang dagdag singil sa mga produktong petrolyo. Asahan ng 40 to 70 centavos na taas singil sa kada litro ng gasolina. Tinatayang 75 centavos naman hanggang piso ang dagdag singil sa kada litro ng diesel. Samantala, maaaring tumaas ng 70 hanggang 80 centavos naman ang kerosene. Ayon sa Energy Department, ang oil price hike ay dahil sa desisyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC at production cut ng langis hanggang sa buwan ng Abril ngayong taon. Sa ibang balita ay nais palakasin ni Senador Francis Tolentino ang Human Metapneumovirus o HMPV Information Campaign. Kaya hiniling nito sa Department of Health o DOH ay gawin ng lahat ng kinakailangan upang mabigyang kaalaman ng publiko ukol dito. Nilinaw naman ng DOH na fake news ang kumakalat sa social media na umano'y paglaganap ng virus sa China. Ngunit sabi ng senador, dapat palaging nauuna ang DOH sa usaping kalusugan ng publiko para maiwasan na rin ang pagkalat ng maling impormasyon. Samantala, nagbabala naman ang EcoWaste Coalition nitong linggo sa potensyal na panganib sa kalusugan ng mga painted tumblers dahil ito'y may lead exposure mula sa mga pintura. Inilabas ng organisasyon ang resulta ng X-ray screening kung saan 3 sa 4 na painted tumblers ay nagpositibo sa mataas na lead levels. Hinimok ng EcoWaste ang pamahalaan na mahigpit na magpatupad ng lead limits, panagutin ang mga importer at iban ang mga delikadong kemikal na ito sa mga produktong pambata.
Sa ating ulat panahon, 3 weather systems ang naitala sa ating bansa ngayong araw. Ito ay ang Amihan, Shearline at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Asahan ng maulap at kalat-kalat na pag-ulan na dulot ng ITCZ sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao. Shearline naman ang nagpapaulan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Marinduque, Oriental Mindoro, Quezon at Aurora. Habang Amihan naman ang nakakaapekto sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at natitirang bahagi ng Central Luzon. Susunod sa News Force. Red Cross naghahanda na para sa traslasyon ng Black Nazarene. Rex Gatchalian inihayag na walang ugnayan sa politiko ang programang AKAP. Pagtatanggal kay VP Sara sa hanay ng NSC inalmahan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, pamumulitiko lamang umano ang pagtatanggal kay VP Sara sa hanay ng National Security Council o NSC. Para sa ibang detalye, narito si Francis Riudique. Dirty politics. Ganito inilarawan ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang ilan sa ginawang pagbabago ng administrasyon sa National Security Council o NSC. Partikular na dito ang pagtatanggal kay Vice President Sara Duterte sa hanay ng NSC. Aniya, maling hakbang ang ginawang ito ng administrasyon. Pinabababa din umano nito ang impluwensya ni VP Sara sa politika, kaya ipinatupad. Dagdag pa ni Panelo, ang pagtatanggal din umano sa mga dating naging pangulo ay para pagtakpan ang umano'y pag-target kay VP Sara. Depensa naman ng palasyo, hindi kabilang sa trabaho ng Vice Presidente ang mandato ng NSC. Ngunit may kapangyarihan naman umano ang Pangulo na magdagdag ng miyembro kung kinakailangan. Matatanda ang naglabas ng executive order ang palasyo para sa pagre-reorganize ng NSC. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ito ay para masigurong mas maging matatag ang ahensya para matugunan ang mga hamon sa seguridad sa loob at labas ng bansa. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isinusulong ni Representative Libanan ang bagong programa para sa mga Pilipinong nakakulong sa ibang bansa upang makapiling muli ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Kamakailan si House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan ay nanawagan sa gobyerno na magtatag ng bagong International Prisoner Transfer Program para sa mga Pilipinong nakakulong sa ibang bansa. Ayon pa kay Libanan na ang pagkakalapit ng mga preso sa kanilang mga pamilya ay makakatulong sa kanilang rehabilitasyon. Dito hinimok niya ang Department of Foreign Affairs, Department of Justice at Department of Migrant Workers na magbuo ng mga detalye ng programa batay sa modelo ng katulad sa programa ng Amerika. Sa ilalim ng nasabing programa, maaaring tapusin ng mga Pilipinong preso sa ibang bansa ang kanilang sentensya sa Pilipinas. Binigyan din ni Libanan na mahalaga ang papel ng DFA bilang pangunahing tagapag-usap para sa mga kasunduan sa ganitong programa. Inalala rin ang kaso ni Mary Jane Veloso na nailipat sa Pilipinas matapos ang halos 15 taon sa kulungan sa Indonesia. Ayon sa ulat ng DMW, nasa 1,254 PDLs na Pilipino ang nakakulong sa iba't ibang bansa sa Asia Pacific, Europa at Middle East. Inaasahan ni Libanan na sa tulong ng bagong programa, mas maraming Pilipinong preso ang mas makikinabang at makakabalik sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Binigyang diin naman ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na ang ayuda para sa kapos ang kita programo AKAP ng kagawaran ay hindi nauugnay sa anumang pamumulitiko. Anya may referral man o wala ay patuloy ang serbisyo nito para sa mga nangangailangan ng tulong. Siniguro rin ng kalihim na hihigpitan nito ang panuntunan sa AKAP nang sa gayon ay mapanatili umano ang integridad at layunin ng programa para sa mamamayang Pilipino. Umabot na sa 7.5 billion pesos ang budget ng Department of Information and Communications Technology o DICT upang mapanatili ang Free Public Internet Access Program. Triple ito sa pondong 2.5 billion pesos lamang kada taon. Layo ng programa na mabigyan ng libreng Wi-Fi access ang mga pampublikong lugar, lalo na ang mga opisina at paaralan. Titiyakin din ito na kahit ang mga lugar na may limitadong infrastruktura at nasa malalayong bayan ay may internet availability. Naglabas naman ang Bureau of Customs o BOC ng mga panuntunan para sa mas madaling pagpapatupad ng kasunduan sa kalakalan ng Pilipinas at South Korea. Tunghayan yan mula kay Jade Buhoy. Naglabas ang Bureau of Customs o BOC ng panuntunan upang maipatupad ang Executive Order o EO No. 18 na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng EO No. 18 na ibaba ang taripa sa ilang produkto mula sa South Korea alinsunod sa kasunduan sa ilalim ng Philippines-Korea Free Trade Agreement o PHKR-FTA. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, ang nasabing panuntunan ay nagkabisa noong Desyembre kasabay ng implementasyon ng EO No. 80. Nakapaloob sa nasabing panuntunan ang mga proseso tulad ng pre-exportation examination, pagkuha ng Certificate of Origin at pag-apply bilang approved exporter. Ipinaliwanag din ng BOC ang mga alituntunin para sa paggawa ng Origin Declaration at mga protocol sa verifikasyon. Sa ilalim naman ng EO No. 80, ang mga produktong kwalipikado at pasok sa Philippine Schedule of Tariff Commitments ay maaaring patawan ng mas mababa o zero tariff rates. Pinaalala ni Rubio na ang mga kalakalan ay dapat may kaukulang patunay ng pinagmulan upang makinabang sa preferential trade terms. Paglilinaw niya na ang hakbang na ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng ahensya na palakasin ang kalakalan at relasyon ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Paalala po sa ating mga kasambahay sa National Capital Region o NCR, epektibo na po ang inyong dagdag sahod. 500 pisong kabuang madaragdag sa sahod na naging epektibo nito lamang ika-4 ng Enero. Mula sa 6,500 piso na buwan ng sahod ay magiging 7,000 piso na ito. Abiso naman ng Department of Labor and Employment o DOLE, ipagbigay alam sa kanilang tanggapan kung hindi sumunod ang employer o hindi mapagkalooban ng mga benepisyo. Sa papalapit na traslasyon ng Black Nazarene ay sisiguraduhin ng Philippine Red Cross o PRC na handa ito para tumugon sa anumang insidente na maaaring maganap. Panoorin ang balitang ito. Bilang dadagsain muli ang traslasyon ng Black Nazarene nitong taon ay maghahanda ang Philippine Red Cross o PRC para mabilis na rumesponde sa mga hindi inaasahang insidente. Nakatakda itong magtayo ng 15 first aid stations sa Maynila kung saan naparoroon ang ruta ng traslasyon. Magpapakalat din ito ng 500 volunteers at tauhan na itatalaga naman sa Quirino Grandstand hanggang Quiapo upang bantayan ang magiging daloy ng kaganapan. Bukod dito ay ihahanda rin ng PRC ang 33 ambulansya, pati na rin ang 12 scooter sakaling hindi makapasok o magkasya sa mga masisikip na lugar ang laki ng ambulansya. Naka-standby din ang mga rescue boats ng PRC kasama ng fire trucks at iba pang sasakyan na pang-rescue. Tiniyak naman ni PRC Chairperson at CEO Richard Dick Gordon na ang mga ngasiwa sa Emergency Medical Unit ay mga ganap na doktor at nurse. Daniza Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Sa kaugnay na balita ay otomatikong ipinagbabawal ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang pagpapalipad ng anumang aircraft at drones sa gaganaping pista ng Itim na Nazareno sa Quirino Grandstand at Quiapo Church. Kaya naman hindi na mag-aabala pa ang CAAP na mag-issue ng notice to airmen dahil sakop ito ng tinatawag na Restricted Area Philippines. Ito ay isang restricted airspace kung saan ang parehong lateral at vertical na paglipad ay ipinagbabawal dahil ito ay airspace restriction zone para sa mga layuning pangkaligtasan at seguridad. Susunod sa News Force. BI hinarang ang biktima ng airport scam sa NAIA. Pagpapatupad ng Philippine schools sa abroad pinag-aaralan. National Museum, araw-araw nang bukas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Kinokonsidera ng Commission on Filipinos Overseas o CFO ang pagpapatupad ng Philippine schools sa mga bansang may malaking komunidad ng mga Pinoy. Ayon kay CFO Secretary Dante Ang II, ang inisyatibang ito ay upang tiyakin na ang pag-aaral ng mga batang Pilipino sa abroad ay mapanatiling tuloy-tuloy kahit bumalik ito sa Pilipinas at ang kanilang edukasyon ay naaayon sa kurikulum ng bansa. Kasalukuyang nasa 35 ang Philippine schools sa ibang bansa. Sa hangarin ng Land Transportation Office o LTO na mabawasan at maiwasan ang mga aksidente sa daan, ay paiigtingin nito ang kampanya sa palagiang paggamit ng seatbelt. Yan ang balitang aking hatid. Tututukan ng Land Transportation Office o LTO ngayong taon ang pagpapalakas sa kampanya ukol sa paggamit ng seatbelt ng bawat motorista sa daan. Ito ang ipinag-utos ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II sa mga Regional Director at District Office Head para sa striktong pagbabantay sa mga lumalabag sa patakaran na ito. Anya dapat na gamitin ng bawat pinuno ang social media at iba pang plataporma upang palaganapin ang impormasyon ukol sa kahalagahan ng seatbelt at ang batas na mayroon dito. Dagdag pa ni Mendoza, ang kampanya na ito ay bahagi rin ng Stop Road Crash Program na siyang isusulong nitong taon. Makikipag-ugnayan naman ng LTO sa mga lokal na pamahalaan para ipakalat sa publiko ang kamalayan ukol sa ganitong usapin pagdating sa tamang pagmamaneho. Naniniwala si Mendoza na malaki ang ginagampanang papel ng seatbelt pagdating sa seguridad at kaligtasan ng bawat road user. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Malugod na ibinahagi ng National Museum of the Philippines na maaari na itong bisitahin ng publiko araw-araw simula ngayong taon. Paliwanag nito, ito ay bilang pagpapalawak sa serbisyo at programa ng museo upang mapakinabangan ng madla. Nananatili namang libre ang admission ng National Museum para sa lahat ng bibisita. Hinarang naman ng mga opisyal ng Bureau of Immigration o BI sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 ang isang babaeng nagbayad ng 120,000 piso para sa pekeng immigration escort na magpapalusot umano sa kanya upang magtrabaho abroad. Ang biktima na kinilalang si alias Ami ay hindi nakapagpakita ng kanyang pasaporte at boarding pass dahil iniabot niya ito sa isang lalaking hindi na niya makontak. Ayon sa BI, posibleng naakit ang biktima ng mail order bride syndicate na nagpapanggap sa social media.
Balitang pandaigdigan, itinanggi ng Embahada ng China na walang katotohanan ang kumakalat na bali-balitang may panibagong epidemya sa China. Tinuldukan ng Embahada ang mga haka-hakang ito matapos maglabasan ang mga pahayag sa social media na nagsasabing may bagong virus na tinatawag na HPMV sa naturang bansa. Wala ring naging kumpirmasyon na itinuturing itong international health concern ng China, pati na rin ng World Health Organization. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, PCG ikinaalarma ang presensya ng monster ship ng China sa Zambales. Painted tumblers may potensyal na panganib sa kalusugan. Pagtatanggal kay VP Sara sa hanay ng NSC, inalmahan. Pagpapalipad ng drones, aircraft sa traslasyon, ipinagbabawal. Pagpapatupad ng Philippine School sa abroad, pinag-aaralan na. Kumakalat na bagong virus sa China, kinumpirmang fake news. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.